Ay, grabe naman, burger lang. Oh, grabe, napakasama, mga nagmamaltrato, mga mapanakit. Pinagtatawa na pa tayo. How true na nanonood ka daw ng porn? Wow! Ano nga ba ang totoo? Totoo nga ba na si Dave Ho ay nanonood po ng mga porn? Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati na naman po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. At ang pag-uusapan po natin ay patungkol pa rin po kay Tek Ram at saka po kay Dave. At saka kay Tek John po, mga kabayan po natin. Na kung saan po ngayon, hahanapin po natin kung sino nga ba ang nagsisinungaling sa dalawang partido po na yan. Dahil nga po sa mga napapanood po natin, doon po sa mga pahayag ni Dave, kasama yung kanya mga ninong, ninang, o kaya yung mga nagbablog sa kanya, lumalabas na parang ang sama-sama ho ng Manalastas family o Manalastas brothers. Tapos kapag dito naman kina Tek John, kina Tek Ram, sa paliwanag po nila, parang ano po, booking na booking mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, meron tayong 4 na bagay na gusto po nating i-highlight para matuklasan po natin sino nga ba ang nagsisinungaling. Pero mamaya po yan ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating pong Facebook page, paki-like po, paki-follow kung okay lang po sa inyo. So maraming salamat po. Tapos yung mga kasamahan po natin sa Team Kalingap, mga Lingap partners, pwede po nating suportahan. Sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at saka po sina Tek Ram. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong mainit pa rin po na usapin. Patungkol nga po kay Tek Ram at saka po kay Dave, yung kanyang inalagaan ng ilang taon. Pinulot sa Divisoria, binihisan, na kung saan ngayon nga po ay maganda na po sana ang buhay. Kasi nga po, may mga ilang nang wakwak, sabihin natin, o kaya mga nagmamalasakit naman po sa kanya. Kung ano po ang motibo, hindi po natin alam. Pero hindi po yun ang usapan po natin. Ang usapan po natin dito, sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Si Dave o kaya si Tek Ram, si Tek John? Dahil nga po sa mga napapanood po natin na mga pahayag, palitan ho ng mga explanation o kaya mga vlog po ng ilan, mapapansin po natin parang meron pong contradiction. Sino nga ba ang nagsasabi po ng totoo? So sa pagkakataon pong ito, alamin po natin kasi madali naman pong mabuking yan. Sino nga ba ang nagsisinungaling? Unang bagay po muna, yung patungkol po doon sa usapin kung dugyot nga ba si Dave. Dahil nga po sa isang pahayag po niya, doon daw sa kwarto niya parang sinet up, parang na-set up yung mga napanood po natin kay Tek Ram na may mga ilang gamit na parang hindi okay yung kalagayan, parang sinet up po So sa pagkakataon pong ito, alamin po natin, siguro po ididiretsuhin ko na lang po para malaman ho natin kung totoo nga ba na may pagkadugyot si Dave or wala. Ito panoorin po natin. Kung wala nang tito sa tito o tito sa pamangkin, wala na tao sa tao na lang, harapin mo nga ako. Gaano kakalinis sa kwarto? Sige nga. Saan mo kinukuha yung lakas mo ng loob na magsabing malinis ka sa... Sorry ka Tek Ram, medyo ang pangit na itong topic na to kasi every time ho, kasi yung office ko sa kwarto sa taas. Meron pa po kaming mga meron pa po kaming checklist na reminder ho na tawag dito, lagi nilang ibaba yung mga pinagkainan nila, lagi nilang isin yung kwarto nila, pinaghahagaan nila. At nagprint pa po ako ng papel na reminders about po sa mga bagay po niya. At alam po ni Dave yan, kaya yung mga ganun po yan, natatawa lang ako na syempre may inis kasi niloloko mo yung mga kasama mo. Malinis pa yung kwarto Malinis. So napanood niya pala yun, Sige. Ba't parang na-set up? Aray ko. Ginawa mo ukay-ukay. Ayun po yan, papaliwanag ko lang. Hindi yun sinet up para magmukhang dugyot or ano man. Nandun yung damit mo kasi nga doon pinatong ni Tate Ram para ilagay ho sa box. Okay? Pero sabihin na natin, tanggalin natin yung mga damit na yon na ilalagay sa box. Balikan mo uli yung live ko kung tawag dito. Nabanggit ko pa nga doon na tumatayo na yung mo doon .
Tumatayo na kasi nga nandun lang dun sa baba. Anyway, actually, let's move dun sa next topic. Hindi ko yung sinet up para magbuka akong wala akong setup dun. Masyado lang kung malilikot yung mga utak ko nung mga to. So ayan po mga kababayan po natin, ayan po yung version ni Dave na pakinggan natin. Doon po sa maiksing part ho, na kung saan sinagot po ni Tech Jun. So ano po masasabi po natin, mga viewers natin? Gaano nga ba kalinis yung kwarto, mga kababayan po natin? So dito po sa reaction ni Tech Jun sa kanyang magpapaliwanag, parang alam niya po kung ano ang totoo. Bagamat siyempre po ang mga viewers natin, nasa inyo po kung maniniwala ho kayo kay Tech Jun. Pero tayo po na parang lagi namang nanonood, sa tingin natin, hindi naman siguro magsisinungaling po si Tech Jun sa part na yan. Mga kabayan po natin? So maliwanag po yun. So ngayon po punta tayo sa pangalawa. Ito naman po ay importante po ito kasi nagbabawal po ito ng gobyerno eh. Ito naman po ay yung patungkol po sa drug racing na sinasabi nga ni Dave parang hindi naman totoo. Kung ano-ano po ang mga sinasabi na hindi naman daw nakita ng CCTV. Kumbaga, ang hina-highlight po ng isa ay makikita daw sa CCTV. Kaso ang version naman po ng Manalastas Brothers, hindi naman yun ang issue. Ang concern nila, bakit masyadong late na kapag umuwi? Ano nga ba ang ginagawa? So dito po alamin natin, totoo nga ba na si Dave ho ay nagda-drug racing at saka umiinom? Ito, panoorin po natin ito. Nangahamon ba siya? Yes. Bakit din po niyo tignan yung CCTV? Ayun na nga sinabi namin. I-challenge ko po kayo sa lahat ng mga sinasabi. Nagiinom ka daw, tsaka nakikipag-drug racing ka daw. Okay. Nagiinom at nakikipag-drag racing ka daw. Yun yung tanong ni Madam Lee. Wow. Tapos ang sagot niya, wow. Wow. So parang ang is, hindi totoo yun. Sobra-sobra naman sila. Wow CCTV para ka po Okay, hindi mo makikita sa CCTV yung pagda-drug racing at pag-iinom kasi hindi mo naman gagawin sa loob ng bahay yun. Gagawin mo yun, syempre, sa labas. No? At ngayon, kung may nakapag-video sa'yo doon o may nakapag-picture sa'yo, yun, pwede ho nating ipakita. Pero yung, siguro tinutukoy mo doon yung paglabas ng madaling araw, kasi yung mga tanong kasi sabay-sabay, kaya nililinaw ho natin. I-challenge ko po kayo sa lahat ng mga sinasabi. Nagiinom ka daw, tsaka nakikipag-drug racing ka daw. Wow. Di ba yun yung recent question? Ang sagot niya, wow, ganyan. Para ka po Kasi daw binigyan ka daw ni Ninong F ng 85K. Ninong pa. Ay, wow, thank you. Yun yung sagot niya. So, hindi man siya nagsabi ng oo, hindi. Kasi syempre, gigilty siya kung sasabihin niyang oo. At hindi, pero somehow, ang impression ng sagot niya is, wow, thank you. So, ang impression is, walang 85,000. Kasi yung tanong is, binigyan ka daw ni Francis ng 85,000. Parang yung kanina, yung binabanggit ko. Of course, hindi naman binigay yung 85,000 as a whole. Di ba? Wala namang binigay na buong 85,000. Actually, more than pa nga yun eh. Kumbaga, yung tinotal lang na mga nalaman, ng mga oras na yon, galing dun sa taong pinagkukuhaan mo ng pera, is halos nasa 85,000. Okay, balik muna tayo dito sa drug racing. Dito sa karera na to. Paano kung may nangyari sa kanya dyan? Di ba? Di mo naman alam yan eh. Alam mo ba to? Hindi. Kaya nga nagtanong yung ko. Alam? Isa lang to. Isa lang to na nabidyohan. Alam niyo po sa nangyari, parang wala po akong mukhang iaharap sa mga kabarangay po namin dito. Parang nakakaya po sobra. Especially yung mga yung mga ninong and ninang. Parang ako po yung nahiya talaga. Dami namatay dito sa amin, drug racing, sabi ni Clarice Caso. Recently lang, 3, estudyante. 2 babae, 1 lalaki nagde-drive. Tapos dito. Tapos yung lalaki, yung 2 babae patay. Instant. Doon sa video, talagang duguan yung 2, nakalatay sila doon sa sahig. Tapos yung lalaking kasama nila, biyak yung ulo dito, umiiyak siya. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag po yun, sinasabi ni Tech Jun, yung patungkol po sa pagda-drug racing. At pati po si Tech Ram ho, hindi ho niya alam. Sabi nga nila, may namatay na rin po sa pagda-drug racing na yan. Kailan lang? Mga kabayan po natin. Ngayon ang tanong, totoo ho ba talaga na si Dave ho ay nakikipag-drug racing? Ito ho, panoorin natin. Baka sabihin nyo, nagsasalita lang po ako. Pero hindi ko muna ipapakita. Ayun ang dada. Ano daw sabi?
Baka nga di mo pa ito napanood eh. First time. Sige. Yun, no? Ako yung natatakot. Hintayin natin. Public ano po ito? Public footage po ito. Balik na sila. Ayun. Ano mo? Oh, sinong niloloko mong hindi ka nagkakarera? Boom, boom, boom! Huli, may resibo. Maliwanag ho, ano? Yung pinapanood po ni na Tech June. Talagang dinig po natin yung andar po ng motor. Siguro, tama nga yung binanggit din ni Tech June minsan, na hamunin, maghamon si Dave na hindi totoo yung sinasabi nila. Ano po? Kasi pinatikim na po sa atin yung ebidensya mismo. So, ang tabayanan po natin, kung iyan po ay hahamunin ni Dave or hindi. Pero para sa atin po, maliwanag. Merong drag racing ho. So, masasabi lang po natin, ay mag-iingat, ano? Hindi po yan basta-basta. Kasi ano yan eh, pinagbabawal nga po yan sa atin eh. Tapos kung gagawin po natin yan, mamaya madisgrasya pa po tayo. Sayang ho yung buhay, mga kabayan po natin. Kaya doon po sa mga ilang nanonood, kung sakasakali hong ginagawa po natin yan, mag-iingat po tayo. At isipin po natin na pinagbabawal po yan. Ano po? So ngayon naman, puntahan natin yung pangatlo. Ito naman po ay related naman doon sa nabanggit ni Dave minsan, na para bang sinasaktan siya nang wala namang matibay na dahilan. Kamukha nung nabanggit niya po minsan, na yung dahilan daw po nung pinalo siya ay dahil lang sa burger. Ano po? Ito panoorin po natin ang totoong dahilan. May pinanggagalingan po yung ano ko minsan, yung inis, yung galit. Pagka yung inutusan mo parang ayaw pa utos. Ang sa kanya, ang paliwanag niya, ang halimbawa, burger lang daw, dun sa burger. Yung paliwanag niya parang napakababaw nung dahilan para ako'y mapalo at that specific time at masampal dun sa nangyari na yun. Ang sa kanya, burger lang yung nakikita niya na dahilan. Dapat tinanong, ano yung pinanggagalingan, ipaliwanag niya. Gano'n. Ano bang situation, ano ba yung mga detalye ng mga nangyari. Sabi ko nga, kung si Dave dito sinaktan ng walang dahilan, ako mismo kakampi sa kanya. Ako mismo makikipaglaban para sa kanya. Kung siya dito sinaktan, sabihin mo ng minaltrato ng walang dahilan. Ako mismo makakampi po sa kanya, Katekram. Ay, grabe naman, burger lang? Oh, grabe, napakasama, mga nagmamaltrato, mga mapanakit. Nagtatawa na pa tayo. Mga mapanakit, burger lang? Grabe, dami naman burger. Di ba nila kaya bumili ng burger? So ayun po pala yun, mga kabayan po natin. Hindi doon sa burger po ang problema. Kumbaga ho yung dating ay inuutosan, kaso parang ayaw pa utos. Ano po, hindi po pala yung issue po doon sa burger na yun, mga kabayan po natin. So sana ho maliwanag yan. Ano? At ang masaklap po dito, parang pigtatawanan pa po si Tekram ho, patungkol po sa bagay na yan. Ano po? So nakakalungkot lang. So ngayon naman po, punta tayo sa pang-apat na issue. Ano nga ba ang totoo? Totoo nga ba na si Dave ho ay nanonood po ng mga porn? Siguro po, panoorin po natin. Kaso nga lang po, umpisan po natin muna doon sa paggamit po ng MacBook. Kasi lumalabas po dito, magkaiba po yung version po nila. Eto, panoorin po natin. Minsan lang daw niyang nahawakan yun. Dito sinasabi niya na hindi man daw niya yun nahawakan. Sabi, pakinggan natin, sarili mong statement to, Kuya, diba? Gusto ko na pumigaling mo yung gano'n kasi kumbaga yung sinasabi mo nila baka hindi mo muna ako tanongin. Ayun na nga. Okay, yung sinasabi daw ay hindi daw siya tanungin. Kuya, din tinanong ka namin about dun sa pera. Tinanong namin sinong nagpapadala sa'yo ng pera, ganyan-ganyan. Pinag-usapan natin na tawag dito, na wag nang mauulit yung bagay na yun. 2 beses yun na kung hindi ako nagkakamali. Na kinausap ka namin kung usapan lang yung tinutukoy mo dyan. No? Pero pinagpatuloy mo pa rin. So anong gusto mong itanong sa'yo? Tinanong na nga sa'yo yan. Pinagmumukha mong credible ka sa pagsasalita mo dito, butas-butas naman. Si TV naman po. Yung si TV na po yung Ulitin ko, Katekram, so... gusto ko na pumigaling mo yung gano'n kasi kumbaga yung sinasabi mo
Ayun na nga. Pero may CCTV naman po. Yung CCTV na po, yung kwarto ko, nakatapat po sa pinto. Alam ka naman po na ako sa bintana, may CCTV din po sa labas. Ayun na nga. Bakit di mo nalatignan? Pero yung proof niya, Ako na nga pala nagsasabi. protektahan din. Ano na protektahan nila doon? Ginawa na nila lahat ng sabi. Mahal nila. Oh, Tapos sasabihin, babalik ka pa ba? Ganun ginawa Na nila. may issue pa. Sagutin mo na dito kasi live naman tayo. One time lang naman to. One time. True na nanonood ka daw ng porn. Wow. 40 Alam ko, years. hindi ko mulawakan yung Yung bigay ni Nino. Ulitin ko po yung tanong, ha? Ay, one time lang naman to. How true na nanonood ka daw ng porn? Wow. 40 Alam ko, years. hindi ko mulawakan yung Yung bigay ni Nino. MacBook ko eh. Okay, so hindi na naman sinagot ng yes or no. Ang sagot ulit niya, wow. Wow. Alam ko, hindi ko nga nahawakan yung MacBook Pro ko. Ulitin natin, ulitin natin kasi baka hindi nagsisingin sa iba. Ay, one time lang naman to. How true na nanonood ka daw ng porn? Wow. 40 Alam ko, years. hindi ko mulawakan yung bigay ni Nino. MacBook ko eh. So, paano ka naka... Paano niya nasasabi yan? Mm. Saan niya kaya kinukuha yung... Ano ba yung term? Kayo na po ba lagay ka, Telegram? Hirap po akong magsalita po ng mga ano eh. Saan mo kinukuha yung toot? para masabi mo yung mga ganyan. Alam ko, nagka-Alzheimer disease ka, nakalimutan mo na kung ilang beses mong ginamit yung MacBook Pro mo. Eh di ba nga kinompiscate niya? Ano yun? Kinompiscate yung hindi mo hawak. Kinompiscate niya eh. Ano yung confiscate na hindi mo nahawakan? Ano yung tinitignan mo lang? Nilagay sa lamesa mo? Hindi mo pinindot? Wala kang hinawakan? Huwag ganun yung statement kasi... Buhat po nang pinadala ni Ninong Stephen yan, gamit niya po yan. Tapos so paano ko ba nalaman nanonood siya ng gano'n? History. Hindi, may ano nun, parang may parang nakaramdam ako ng ano. So wag na muna yan. Tsaka na muna ho yan. Tapos yun, chinek ko po yung ano, talagang ano po. Saan niya kinukuha yung ganyang, yung mukha pa niya, yung expression niya, very talaga eh, very ang angas-angas nung sagot niya na hindi ko nga nahawakan yung hindi ko nga nahawakan yung MacBook Pro na yan eh. Yung ganun ka-Telegram na nakakaawa na nakakainis. Kasi, yun yung naramdaman ko nun, inis. Awat inis kasi kamukha niyan. Ganyan niyang pinapaliwanag dito sa mga wakwak, no? Pero ito naman, paniwalang-paniwala sa kanya. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag sino ang nagsasabi ng totoo Nabanggit nga ni Tekram, yung mga patungkol po sa porn na yan, makikita po sa laptop doon sa history. Pero bukod po doon, may tinukoy po si Tekram na hindi lang po muna niliwanag. Ano po? Siguro po, isasantabi muna natin yan. Basta alam natin, so far, itong pinapaliwanag ni na Tekram, ni na Tekjun, mukhang mukhang natutuklasan po natin unti-unti na may mga binabanggit si Dave na parang nagsisinungaling po siya. Mga kabayan po natin? So pasensya na po. Kasi po parang ganoon nga po ang lumalabas. Ito po yung mga batayan naman natin, mga resibo nandito. Kahit po siguro neutral tayo, hindi tayo kakampi sa isa, hindi kakampi doon sa isa. Pero base po sa mga binabanggit nila, ilang mga patunay, makita ho natin na may nagsisinungaling talaga. Pero mukhang sa part po ni Dave yata, So kailangang i-prove yan ni Dave na hindi siya nagsisinungaling. Madali lang naman isa-isahin niya uli yung binanggit ni Tekjun at sabihin niya, mali yan, kayo ang nagsisinungaling. Ano po? So kung sakasakali hong masasagot yan, ay reaksyon uli natin para naman balance lang tayo. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po sa pagkakataong ito. Patungkol nga po dito sa usapin ni na Tekjun, Tekram at saka po ni Kuya Dave. Ano po mga kabayan natin? So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro. Kung ito po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless po. Bye-bye.